the baby, tama, ang dapat ang nagmumove ay close. Okay? So, meron tayo dyan, D-U-U-M. Down ka dyan. Dress, upper extremity first, undress, lower extremity first. Dress. Undress, ang una mong tatanggalin, yung pang ibaba. Pag dadamitan mo na sa, yung pang itaas. Ay, D-U-U-M. Dress, upper extremity, Undress, lower extremity. Kahit sa elderly people, ganun pa rin ang Procedure. Ay, Steps. so, pero iniwanan ko siya. Huwag gagawin yun, iniwanan siya. Okay? I-grab yung leg and foot ng baby. And use the clean portion of the diaper to wipe. To wipe his ass. Okay? Downward. Okay? And then pwede mo siyang i-roll. And then using your cotton balls, soaking in warm water, but not dripping, clean the perineal area in 7 stroke. Palit, change the cotton. Okay? After each stroke, 2, 3, 4, 5, 6, then last, 7. Repeat as necessary. Kung marumi pa. Linisin. Okay? Maaaring yung part ng likod ay may marumi pa rin. Iba natataas na yung puwet. But not up, hindi naman pupunta rin. Pababa dyan. O yan man, kung pupunta sa gitna, pwede sa side. Okay? Linisin yung area. Okay? Pag malinis na siya, yung cotton na ginamit mo, maaaring diretso na sa dito. Tama? Balik 1, diretso, palit. And then, kung malinis na siya, okay. Tapos ito ay dispose properly. Ibigay mo siya doon sa natutulog. Awin mo siya po. Mamaya, mahuhulog yung cellphone na yan. Okay. So, okay na siya. Nakapag-perineal care ka na. Okay? Tapos doon ay punta ka na ng baiting. So, baiting na, pwede ka nang balutan mo sa ulit. Pwede mo siyang balutan. So, pag ganito, parang kung naman siyang ginawin, Kaya yung damit sa taas. Diba? Diba? Ganyan siya. Siyempre, mag-wash ka ng hands mo. Of course, with a different cotton and different water, clean mo muna yung kanyang face. Okay? Face muna. One cotton at a time. Soak mo siya, but not dripping. Mo siya ng konti. Sa forehead, palabas. One cotton at a time, ha? Kailangan papunta mata. Siyempre, palabas. From cleanest to dirtiest. Okay? Okay, then, tapos ka ng forehead. Now, we go to the eyes. From inner canthus to the outer canthus. Throw. Next cotton. Throw it away. Then, nose bridge. Baba, pupunta sa cheek. Next cotton. Baba. Okay. Nostril. Yung ilong. Dalawa yan. To remove mucus or chipon. Okay. Then, after that is yung mouth. Bibig. From the center. Palabas. Sama mo na yung cheek. Okay. Then, ulit. Kabilang side. Kasi pag dumidede yung baby, may mga gatas-gatas yan dyan. Diba?
alangan mo yung dumi rito, dinala mo pa rito. Kaya, magsimula tayo sa center. Okay? Yun, pwede magwas ng irritation yun. And then, baba. Okay? Sa baba, using your cotton from one side to another. Okay? And then, as necessary, minsan, kailangan mong i-lift yung konti yung head para mag-lift yung neck, and then tanggal mo yung mga milk residue or even saliva on the parts of the neck of the baby, which causes irritation, right? Repeat as necessary, and then yung back ng ear. Okay? Yung back ng ear, linisin mo rin siya. And then, with the use of your cotton buds, okay? Yung cotton buds ay hindi mo na kailangan lagyan ng alcohol, hindi mo na lagyan ng oil. Okay? So, kailangan mo lang dito ay what? Labas. Okay? And same on the other side. Kung linisin mo yung part na makikita mo lang, hindi mo na kailangan ipasok yan doon sa loob ng tenga ng baby. Okay na yun. Okay, after that, hindi mo yung pagmumukha ng bata. Grabe naman. Dampi-dampi. Okay. Okay na? Tapos na yung part ng face niya. Okay, now, we go to the body. Okay? So, kailangan, tanggalin mo na siya ng damit. Okay? Tie side siya, kaya nakatali lang siya na isang magandang knot na madali mong tanggalin. Okay? Kung malamig ang panahon, hindi mo siya basta hihiyak kasi kung mainit ang temperature, hindi siya basta hihiyak. So, alam ka naman, habang ginagawa mo ito, tahimik ka lang din. Siyempre, may konting ano ka ng konti. Mag-Gangnam style ka, ano. Okay? Yeah. Tahimik ka. Alam ko ba, ikaw lang nahihirapan ako sa'yo, ha? Masakit na yung likod ko. Manahimik ka. Ingiti ka ganyan, parang nakakatawa. Parang nakakalowa. Pagkain mo lang siya, and then, nilabas yung ulo. Diba? Pagkain siya, titipod mo siya yung ginawa natin yung mga wrapping techniques natin. Diba? Yung pangatlo, para pagkain siya, nare-restrain mo yung baby, kapukayan ganyan. Dito, and the other one, like this. Okay? Pick up the baby, since wala pa siyang head control, you need to place your hand on the back of the head, and then yung kanyang spine is resting on your forearm. Right? Pick up yung baby like this, and then lagay mo like this. Okay? Parang Football hold. Okay? So, right-handed ako. So, I will place the baby on my left. Okay? Para ito yung magpanggagamit kong shampoo ng ulo niya. Okay? So, wala pa yung shampoo. Kaya mag-improvise tayo ng shampoo tsaka sapot. Okay? So, nakalit siya. So, hindi siya pag lumilikod siya, hindi siya basta mahuhulog kasi naka-restrain siya. So, in your assessment, kailangan mo magsalita. Yun yung voice over na yung ginagawa mo. Unang ginawa ko ay what? Start baking with what? Cleaning the face. Using one cotton at a time, clean the part of the forehead, eyes, nose bridge, nostril, mouth, cheek, chin, and Neck. the neck part. Right? Change the cotton every stroke. Okay? And then, it is disposed properly. And then, undress the baby. Diba? Undress natin yung baby. In undressing the baby, it is necessary for the clothes to move, not the extremity. We have our rule. Dress upper garment first.
undress lower garment first. Eh, kanina natanggal na natin lower extremity. Alam ko, suotan na naman natin ng panibago. So, hindi na. Okay, so, ito na tayo dito. And then, we'll do shampooing. Right? Check mo yung water. It is comfortably warm. Okay. So, anong gagawin? Ay, what? Anong gagawin? Basahin mo na yung ulo ng baby. Okay. Nandiyan na rin yung towel mo. So, dito, hawak mo yung baby in tilted downward position. Your thumb is what? Bending the earlobe like this. And the Para other hindi one mapasukan. is like this. Ito hindi mo masama mabibend. Okay? So, assume na be able to bend the earlobe and then is tilted like this. So, you get water and then wet. Main purpose of what? Tilting the baby like this is what? Yung water will not get into his eyes or to the ear. Right? So, pasahin siya. After yung pasana, kung mo ng shampoo, okay? Make lather, then shampoo. Okay? Ito yung part ng likod. Okay? After that, banlawan. Okay? Kung kailangan pa ng water, is what? Banlawan. Mahirap pag-abuhusan. Baka malunod. Tama? Kaya dito, kontrolado mo yan. Para lang hinihimas mo lang yung Ulo. ulo niya. Okay? Pag ganyan, medyo natanggal mo na yung shampoo niya. Okay? Andito na yung Towel. Sandali Pat and dry. Okay? After mo pat and dry, okay? Yan. Tatanggalin mo na to. Bald na siya ngayon. Wala. Jibang! Okay. So, pwede mo lang tanggalin yung receiving blanket. Ibigay mo siya ngayon sa monster. Tatanggalan tayo ng ano kasi kanina sa kanya na. Ano ba sa ibig ko? Paano ka tayo? Diba? Okay. So nakita nyo dito, meron na siyang rubber mat. Diba? May rubber mat. Tapos ilagay natin ng parang towel. Diba? So, gawin natin dyan, either liquid soap or bar soap. Pag bar soap, hindi mo yan irarap doon sa kanya. What yung bar soap? Ito pala gano'n yan, hindi. Diba? Sa kamay. Sa kamay pa rin. Gamit sa kamay o kaya meron kang mittens. Mittens o washcloth na pwede mong pang-puskos o pang-scrub ko sa baby. Lalo na kung ang kamay mo ay parang papel-bilihan na spam. Diba? So, meron na bibili ng parang talagang pang-baby. Malambot talaga, meron na bibili doon. So, pwede rin yun, o pwede kaya, itamay mo na lang. So, dito, yun ang pang-scrub mo, o kaya naman, sa imong kamot, sabon, o kaya liquid soap. So, taka dito sa may part. Neck, arms, hand, kilikili, ay part ng chest, ng back, mabilis to thighs, leg, foot, and then perineum. Kapag perineum, di mo naman dilinis niya ng pagkain yun. Most of the time, ginagamit ko yung thumb. Ako pa mamamit. Thumb, say pati yung likod, okay? Pagka-baby yan, baby girl yan, tingnan mo ng konti, baka merong may dumi pa dyan, may bumuyang ganyan. After that, sabunan mo na. Hindi mo kailangan umabot ka ng 10 minuto kung papaligo rito. Diba? So, after nyan, maaaring banlawan na siya. Okay? Pag mabanlaw, maaaring mag-wash ka ng hands. After washing hands, kasi madulas yung baby Tama? So, kailangan mo i-handle yung baby in such a way that it will not slip
down or mawala sa grip mo. But to make a firm grip on the baby is that you slide your hand at the back and get the baby like this on the arm. Yung kanyang neck supported by your elbow or your arm, and then place mo siya dito. And then ako siya i-rinse. Okay? So pag na-rinse mo na siya, hindi mo na pwede pagpagyan. Okay, pag ganyan, madulas siya, and then saka mo siya ilalagay dito sa iyong receiving blanket. Okay? Tapos, magpapat, then dry ka. Okay? Tapos, pambibihis siya. But another way to bathe yung baby ay yung isang skate na wherein hindi mo na kailangan ng bathtub. Okay? Ganun pa rin. Place liquid soap on your palm of your hand, make lather, and then starting from the neck, hand, arm, fingers, kilikili, part of the chest, likod, okay, thigh, leg, foot, and then the bottom, and then later on, pagpapalawan mo siya, pwede kang gumamit ng sponge. Pwede gumamit ka ng sponge, binuha mo dito, and then, isang pantanggal mo ng Sabon. So, hindi mo kailangan hindi naman ganun karami yung sabon. Pag marami sabon, Mahirap banlaw. din siyang banlawan. Kasi quick lang naman ito eh. So, kung kang gumamit ng hose, o iba gumagamit ng cup. Tama? Kung magamit ng cup, diba? Pero kang cup, hindi naman ganito, malaki, maliit lang din, kung buhos mo siya dito, buhos yung ganyan. Pag nabuhusan mo na siya, diba? Okay na? And then, bubuhati na siya, and then, lagay mo sa receiving blanket, and then, siyempre, paano giginawin yan, iiyakin yan, then, medyo gano'n kayo ng konti ngayon. Okay? So, na-pat and dry mo na siya. Na-pat and dry mo na siya. After mo siya ma-pat and dry, okay? Maaari meron kang isang towel na nandito, kasi ito, babasa ito eh. Tama? Ito, basa naman ito. Diba? Yung isa, gamit na to. Tama? So, maaaring ito ay bago. Kunyari lang bagong lagay. Okay? Napat and dry mo na siya. Okay? After that ay buhatin mo na siya dyan dahil i-dress mo na siya. Ano mo nating i-dress? Upper. Extremity. Meron siyang umbilical cord. Pinisam siya, mga newborn. Kaya natin, pag newborn baby, yung kanyang umbilicus will fall out. Teka, mga pinapasukan ko lang, ano? Pag natutulog, hindi nyo makikita ito. Pag hindi nyo nakita, hindi nyo madidemo ito, ha? Okay. Yan. Saan tayo? Umbilical cord. Okay. Wala namang ano yun. Wala nang Wala nang big wala nang big case. Okay? Meron lang siya, maaari ay clip o meron siyang gasa. Meron yung gasa. But normally, it falls off between 7 to 10 days. But then, if siya ay preterm, it can take about 14 days before it falls off. Okay? Kung meron siyang umbilicus, halimbawa, ito yung umbilicus niya. Yung umbilicus niya. Kunyari, may umbilicus yung ganyan. Ito yung umbilicus niya. 70%!
Alcohol. 70%, kahit 80%. 80 proof ng GSM Blue. 70 lang, 70 lang, di ba? 70 po. Ang gaganon 70 niya, lang po. of course, malinis yung kamay mo. So, pwede mong lagyan ng cotton, tapos ikot naman. Isang ikot, straw. Isang ikot, straw. Sir, hindi niyo ba mararamdaman kung Hindi. Hindi. Hindi niyo mararamdaman yun, na hindi masakit, o whatever. Hindi. Okay, yung iba ginagamit ay povidone iodine. Mas mabilis ang alcohol kasi ay mayroon siyang drying effect. Ang alcohol ay disinfectant. Ang povidone iodine is also disinfectant. Pareho silang for external use only. Di po ba sa pagsariwa na yung puso, mahapdi pa rin naman yung alcohol? Di na. Maski po ang mga nurses ang ginagamit po nilang panglinis dyan ay alcohol. 70% ay sulfate alcohol. Sino po ba ang nanganak sa bahay? Ay, sa... Ako. Diba? May gumamit pa ng alcohol? Wala. Walang ginamit na alcohol kasi walang alcohol. Meron. No. Sino ang nanganak pa? Ako po, sir, di ba? No. Nakita niyo yung bill, may alcohol doon. Ako meron. Diba? Saan gagamitin yung kalinis ang perfect nyo? Di ang hapdi yun. O hindi. Iba gagamitin pang disinfect? Kasi tinatahi po ba, di ba, ginagal po? Oo, pero hindi gagamitin ng alcohol doon. Bakit? Kahit nga walang sugat yun na nagkaroon episiotomy, mas lagyan mo yung pek-pek mo, yung kaninyang area mo ng alcohol, mahapde. Ay, opo, hapdi. Di ba? Testingin nyo mamaya. Di ba Mahapde. Eh, lalo kung may sugat yun, release mo ng alcohol. Oo na. Masakit yun. Kaya ang alcohol, hindi doon mo ginagamit yun. Doon sa umbilical sac. Hindi masakit. Kasi wala pang babying nagreklamo na mas bigay. Sir naman, iyak lang. Ayan. Wala pa. Ngayon pala, meron. Pag nagsalita yung baby, agoy, agoy, agoy. Taka ka. Taka ka, nagsalita yung baby. Iyak, sir. Iyak. Hindi. Thanks. Hindi iyak. Hindi iyak. Tama ba, Albert? Si Albert na yun eh. Nalabigan. Nurse yun eh. Sino pa ba nurse dito? Si Ron. Yung tinuturo Radtech ni yan eh. yung teacher ni Ron, tulog. Radtech, hindi tulog sa Radtech. So, linisin lang yan, kasi may clip yun. Nakaganoon. Parang may blue, merong yellow, merong ang pink, merong white. Meron. So, lilinisin lang yun. Sa ikot, diretso. After nun, dispose. Okay, ngayon tatabitan na natin isa. Okay. Ito yung overall. Ito yung thigh side. Okay? So, yung thigh side, thigh. Oh, thigh, yellow ribbon, round the oak tree. Lagyan na. Kumanta pa. Hirap talaga maging teacher. Alam mo magpakain mo, matutuwa ng estudyante mo. So, para mas madali, lagyan mo na lang dyan. Tapos, patong. Tapos, steady yung kamay. Yan. Tapos yung isa, steady yung kamay. Tapos, yan. Tapos, tali mo na sa side. Kaya nga, ang tawag sa kanya, thigh side. Most infant wear is white, although you may be tempted to buy colorful baby clothes with design, but it is not appropriate for them because they contain paint, and paint may contain lead that is not good for babies. Okay? Ayun, I think I missed the part that yung umbilical cord, pwede siyang lagyan ng gasa, lagyan siya ng tape sa palibot. Kasi may mga umbilical stump na i-infect. Isa yun ang nagkakaroon ng tinatawag na umbilical hernia. Diba? Umbilical hernia.
umbilical hernia kasi ito parang lumulobo. Diba? Meron kayo nakita gano'n. Di ba yung hernia dito? Diba? Ha? Sabay ka. Tapos, oh, so, pagka masyadong malapit yung pagkakaputo, medyo lumuluwa. Diba? Pagka mahaba, lumalalim. Diba? Pagka malalim yung puso, matakaw. Sabi lang yun. Diba? Uy, sir, malalim po sir. Ako may malalim. Matakaw. Pero people kapag mababaw, pagka malalim, marumi. Diba? Kasi napupuno ng ulit ng mga sabon-sabon, etc. Then anyway, so, yung nakaganyan, nalagay mo niya, ipo-fold mo na lang dito ng konti. Okay? Meron kang diaper cream. Okay? Lagyan diaper cream, lagyan ito yung singit area. Okay? Pwede mo lagyan yan, yung singit area, pati yung likod. Minsan hanggang dito sa may pwede na ganito. Not petroleum jelly, kasi petroleum jelly ay mainit. It causes more moisture. Okay? So, lagyan siya ng panibagong diaper. Siguro naman kung may magkabit ng diaper. Yung iba, aning hindi, kasi wala silang pamangkin or any experience at all in placing diaper sa baby o kahit kung matanda. Baka ito ay magkapaligtad ng ganito. Which is nangyayari, parang awan yun ha. Oh, pero biro, may nangyayari. Either natataranta, kung hindi mo natataranta, Nagmamadali. hindi nila alam. Mali yun. Just for that particular mistake, pwede nyo ulitin yung buong assessment. Right? So, kailangan, you get your fresh or new diaper. Isa niya, nung ginagawa mo ay medyo in-stretch mo ng konti. Sir, Yes. sa diaper sir, saan malalaman ng harap sa likod? May ano ba yan, sir? Palatandaan eh. Eh no, may palatandaan. May palatandaan. May plastic dito sa harap. May plastic yan dito kasi dito mo siya ididikit. Diba? Doon sa didikit. Kaya, pagka baliktad yung diaper, itong strap ay nasa unahan. Nakaganyan siya. Tapos i-strap siya sa likod. Mali yun. Dapat nasa harap para madaling tanggalin. Okay? So, kung nakaganyan siya, nakita mo yung design, of course, ito yung front. Kahit sa elderly people. Okay? Lagyan mo siya ng diaper rash protector. Lagyan mo siya dito. And then, dikit mo siya. Dikit mo rin dito. Nagwa na itong mami, ginagawa pa ng konti yan dito. Tapos, naba mo yan. Then yung pajama niya, hindi mo alam kung nasaan. Ayun. Yung pajama niya. Okay. Ang gumagalaw ay yung clothes, hindi yung extremity ng baby. Insert lang siya. Okay. Kailangan mo siya lagyan ng mittens. Lagyan ng mittens para hindi kinamin yung baby. Meron tayong mittens dito. Kung walang mittens, kahit 11. Pagka kinabit mo to, ayan. Kasi ibang baby, matatalas yung kuko. Diba? Pag tulog na yung baby, saka ginugupitan ng kuko. Pag ginugupitan ng kuko, straight. Meron talagang specific na nail cutter for babies. Okay? Lagay siya dyan. Okay? Tapos, kailangan mo na siyang mag-training. Natalo na si Pacquiao. Kaya siya papalit
kay Pacquiao. Ikaw ang tatawagin natin Pacquiao. Hindi ko maitali dahil maliit ang kamay ko. Masyadong malaki kamay ko. Wala yung isa. Kasi bakit? Kasi left-handed siya. Okay. Okay na? Kung di naman, kung masyadong malamig ang panahon, sabi ni Kuya Kim, ay mayroong snow na darating sa Pilipinas. At Weh. 2 feet ang height. Malamig yun. Maraming mamamatay pag may umulan na snow sa Pilipinas. Yung mga hikain. Hikain. Saka yung mga matatanda, yung mga bata. Kasi Hindi sila hindi tayo sanay eh. Sanay. Yung ating body temp ay what? sanay sa init. Tropical, or sanay tayo. So, meron kayong tinatawag na jumpsuit or jumper. Okay? Meron stretch suit, pwede rin. Diba? It depends on the temperature. But then, yung baby na warm will sleep better. Okay? They will sleep better. And if they are cold, they will cry. And they will get hungry. Because instead, the milk that's supposed to be used in building up the body system will be spent will be spent to maintain body temperature. So, just in case, okay, you need to do this, okay, lagyan lang siya, okay, medyo masalimuot ang konti ito, kasi jumpsuit to, sabihin wala naman itong, yung iba may mga tawag dito, botones dito sa side. Ito wala eh. Malat na malat yung bata. Wala pa yung sauce. Parang sa lumpia. Diba? Yan. And, kung ito ay kung medyo malamig ang panahon, ha? Kung di naman, kahit na yung yung tayo side lang, and then balot ka mo sa mga simple lapit, okay na yan. So ngayon, medyo malamig ang panahon. Yeah. Twilight ang dating na. Sino mo to eh? Ay, so ngayon, papalutan mo na siya ngayon. Paano yung mga pambalot techniques mo? Alam niyo yung pambalot techniques, yung wrapping techniques nyo? Right? Yes. Alam niyo na yan. So, inalit ko siya ng ganito. Wala lang. Type ko lang to. Okay. I-type. Then, ready na yung ating padede. Okay? Pag ready na yung padede, hindi naman itong padede na to. Ayan, ang tsura nyo. Okay. So, okay na to, natimpla mo na. It is a bit warm, of course. Check mo sa on your wrist. Dito ba o dito ba? Dito ba? Dito ba? Dito ba? Saan? Sa wrist. ba? Sa wrist. Saan? Dito ba? Anterior o posterior? Posterior. Bakit sa posterior? Ito medyo exposed to sunlight to eh. Medyo makapal.
Ito dito. Diba? Posterior. Kasi Posterior. kasi ito yung expose sa sunlight. Diba? Medyo Sanay makapal. ka sa init. Salit sa init siya. So dito, okay. So anything will do. Okay. Basta ang mundan ay, what? Check mo if the milk is warm or if it's too hot. Tapos, at the same time, malalaman mo, yung patak. Gano'ng kadami yung patak? 3 drops. 1 to 3 drops per second. If the nipple hole is too small, lalakihan mo by using red hot needle. Diba? Kahit kung masyadong mabagal ng flow ng water o milk, magpapas ng colic for the baby, and baby will cry. Puro hangin na. Right? So, it's okay. And then, you can grab the baby. Yes. Place the baby on your cradle. This is your cradle door. Right? Okay. And then, kung paisadong mahirapan yung sarili mo, na habang napipit yung baby, nakatayo ka. Diba? Pwede ka na umupo. In this case, wala kong upuan para makita nyo lahat. Okay? Okay na yan. Then, stroke mo yung rooting reflex. Diba? Routing. Pagka gano'n yan, hahabulin niya yan. Oo. Kahit nga daliri mo, gano'n, hahabulin din niya. Lagyan mo ng burger, hahabulin din niya. No. So, ganyan. So, dede na siya. So, pag dede, dapat yung feeding bottle is Full. upright. Okay? Make sure that the nipple or the teat, T-E-A-T, is always filled with milk. Never be tempted to place the feeding bottle like this because half is Hangin. water or milk, half is air. It can cause Colic. Alin siya. So, hindi mo na kailangan Iduya-duyan. Parang may tubig na gumagano-gano sa dyan. So, stay put ka lang dyan. Iba naman, pag nangangali ka na, nakagalit yan. Mas medyo tapit-tapit ka ng konti. Para makatulog, kaya kung ganyan, naiwan. Yan, tanggal ko rin. Agatin mo kasi! Tanggal mo yung konti. Right? Ganyan. So, age in months plus 2. Alam nyo na yan, yung formula natin. Yes. And then, pagka half, naka-half ng feeding siya. Okay. Ilagay ka ng burping cloth. Kaya may burping cloth dyan. Ano ba yung burping? Mga small na baby na ganito. Kasi kung baby na to, wala pa siyang head control. Ay hindi mo siya pwede iupo. Right? So, gawin mo yan. Dito, and then, ayan, tapos masarap. Anong konti dito. Kasi yung air is light. That's why, pag nag-change ng position yung milk and air, yung air will go up, which causes your baby to burn yung unwanted air in the stomach. If that air will not be removed, pwede mo focus ng distension of the tummy. Pwede na mo muna yung mukha niya, pati dito, ay nanginginig yung circumoral na yan, and baby is irritated and crying because of pain. But the baby cannot describe nor cannot complain that yung kanyang tummy is painful. Right? So we can remove that element of problem by placing the baby in this position. We call it shoulder hold. And then, after a few seconds, maaari yung baby will burp. During missing. And then after you mag-burp, pwede mo siya ilagay ulit sa on your cradle, and then continue feeding. Nakakalimutan ko. Dapat pala nilagyan nito. Bib. Yung bib, B-I-B. B. Bib. Right?
para to catch yung Gatas. Leak. milk Mm. that will spill coming out from the mouth. Okay? Tapos, yung weakened sucking reflex. Kasi pag-utob yan, baka yan, Mabilis. susunod yan, Tulog na. Tulog na. susunod na yan. Kaya pag inangat mo yan, kaya na naman yan. Oo. Di ba? Pero pag ano yung wala na, at parang nakanganga na yung ganyan, buti mo na yan. And then, sabihin nun, ay tapos na. Tapos na. Tulog na. Siya mag-feed, then, burp mo saglit. Pag nag-burp siya, okay. Pag hindi siya nag-burp, okay rin. Kasi baby will burp even without your help. Right? Mm. Kung mga 3 araw ka na ganito, di mo rin bumaba. Ang laki ng sakit mo. Ang laki ng sakit mo sa utak pag gagawin mo. So, pag ganyan, okay na. Then, saka ka na pwedeng mag-sing ng lalabay. Pwede ka mag-read ng story. Okay? Anong pwedeng lalabay yung pwede mong kantahin? Nang? Hindi. Mamaya, mamaya. Manang, ikaw. Pusong bato raw. Ron, ikaw, pusang mamon. Lalabay. Papatulog na eh. Bye ko. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Ikaw. Dala-dala. Manang, ikaw. Love, baby. Sapot. Tagalin ba? Anak. Baka kumanta ka naman. Ako ang nagwapi! Parang Gangnam Style. Gangnam Style. Ikaw man, anong kakatay mo? Humming sound. Yung lalabay, there Hymn is no lang. specific lalabay. Mm. It may be a humming sound, it could be a new song, it could be an old song, or it could be a contemporary favorite song of yours. Sabi natin, lalabay. Hindi nyo alam yung kantang lalabay? Yung, ito, pakita nyo, paano yung lalabay. Baka mapulot niyo yun. Yung lalabay. Lalabay. Ay! Lalabay. Tagasaan ka? Tagasaan ka? Tagaliti siya. Di ba, Bay? Di ba? Di ba, Bay? Oo Liti nga, ba? Di ba, bye. Liti? Di ba? Meron sabi sir, meron siya labay. Labay. Labay sa napoy. Napoy. Pwede naman, sabihin natin, ay, tanong kanta. Old song. Anong old song alam niyo? Pusong eh. Tantansoy. Kayo matatanda, kaya kayo tinatanong. Old song. Nako, wala may na. Magdalena. Ito old song. Maybe the old song. Ah! Maybe not the old song. Pwede kaya yun? Any song will do. Basta na. Diba? Oo, Kasi okay. yan, Basta nakakanta. ang ano mo dyan is parang ini-hypnotize mo yung Huwag lang baby. yung rat. Ang patulog. Mm. Hypnotize. Ini-hypnotize yung baby Para with makatulog. the gentle rocking Sound. ng baby. Sound. About 1 wave per second. Yun lang yun, standard eh. 1 wave per second. Wala. Pagpatulog. Ay, tulog na rin. Di ba? Pati nga yung cellphone mo, gumagano. Yun lang yun, hindi pwede patulog yun. Inggang kuning. Hindi pwede yun. Bakit? Ito yung pwede pagsimulan ng tinatawag na what? Shaken baby syndrome. Kaya pala yung baby, ang problema sa physically, mentally, it's because the baby is what? Shaken during the time na siya ay pinangalaki. Eh, hindi pwede yung unan eh. Ay, unan, duyan. Yung duyan, tatalin mo doon, isa doon. Tapos, na meron may hila yan, gano'n, ginagano mo. Sabi daw, yung daw batang nagduduyan, mabait. Sabi nanay ko, mabait daw. Eh, mabait, dungo. Hindi mapagsalita.